Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig kay Abay Habag. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat ng ginabot ng pamamahala ng pinsan nito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay August 25, 2025, ganap na pong alas 4:24 ng hapon dito po sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig na po mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang kayo po ay mapanood, mapakinggan. Dito po sa ating ginagawang pangaral, araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. Isang mabiyaya kainit po sa bawat isa at loob ng po na Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat na makakapanood at makakarinig. Ito po ating ginagawang pangaral ng The Assembly o Kapulungan Abay Hawa. Ang ating pupaksa sa habang po ito, kaunting kalaman sa kasulatan, unang bahagi. Ito po yung nakalagay dun sa Juan 14, 15 hanggang 18. Sabi sa 18, hindi ko kayo iiwan na walang kasama, babalik ako sa inyo. Minsan pa nating pasalamatan, purihin si Abay Hawa sa buhay na ibinahagi pa sa atin sa habang po ito. Sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan at ganoon din sa ating mga mahal sa buhay. Ganoon din sa mga hindi pamananampalataya. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa buhay na ibinabahagi pa ni Abay Hawa. Sa lahat, ganyan kabuti si Abay Hawa na kahit hindi ka kabilang sa kapulungan, ay nagbibigay pa siya ng buhay. Dahilan yan para makilala siya at ang tao ay makakilos na naayon sa kanyang kalooban. No. So, napakabuti ni Abay Hawa sa lahat ng tao. Hindi lang, higit sa lahat doon sa mga mananampalataya. Ganyan kabuti ho si Abay Hawa, nagpapaulan sa hindi ganap at sa mga ganap. No? So, ang pinagkaiba lang mo nila, may mga tao sa panahon natin ngayon na bagamat buhay, patay, spiritual yan. No? Sa kapulungan naman, dating patay na binuhay na maguli at nagpapatuloy sa buhay spiritual. Kung abutin man ng katakdaan, ng kamatayan, mananatili lang silang buhay. No? Ang mamamatay lang sa mga kapatid na nasa kapulungan na sumunod sa kanyang kalooban, ang mamamatay lang naman ay yung katawan. Subalit ang espiritu ay mananatiling buhay. Yan ang pagkakaiba. No? Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid at saka sa mga viewers. Magandang hapon, Brad Emiliano Umali, Sister Ging Macar, Juliet Umali, Sister Elizabeth Dens, Carlo Roll, Sister Chris de la Cruzkin, Sister Lolita Orsiga, Brad Sam Rotoni, magandang hapon, Sister Loren Paulan Fernandez, Rosly Bandoho, Brad Delmondo Umali, Leonardo Corsiga, Noli Tungkua, Brad Fortunato Juarez, Troy Corsiga, Janmer Corsiga. Sa lahat na po ng Corsiga,
Sister Vivian Bando Humana. Ayan. Magandang hapon mo. Alas 4:28 na ho. Ang paksa ho natin ngayon, mga kapatid, ay hinggil po doon sa ipinangako ng Kristo noong unang siglo doon sa mga alagad na doon sa kanyang mga hinirang. At may mapupuna ho tayo dito hinggil doon sa sinasabing tagatulong o yung helper na siyang pinatawag na espiritu o banal na espiritu. No? Maraming mga tao ang hindi pa talaga naiintindihan kung ano yung banal na espiritu. Yung iba nakikisakay lang, nakikiayon lang, pero sa sarili nila nagtatanong sila na meron ba akong banal na espiritu? Kasi kung yung ipinangako na yon sa mga lagad, na sabi niya, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa iyo. Ibig sabihin lamang noon, kung hindi pa nangyari ho yun, ibig sabihin, pero mo hanggang ngayon, hindi pa pala bumabalik yung Kristo. No? Yan. Yan o yung ating pag-uusapan sa hapon kong ito. Ito ay doon sa mga meron na banal na espiritu ay sabi nga ho ay pandagdag, karagdagan. Karagdagan pa. Kung meron na, karagdagan ito. Sa mga wala pa, lobin kaya ni Abayahawa na may paunawa sa atin. Kasi nakalulungkot na nagsasalita tayo tungkol dun sa ibang reliyon, pero sa iba, parehas lang pala. Ibig sabihin, nagsasalita tayo doon sa mga reliyon na wala silang banal na espiritu, pero pagka sinuri na natin yung ating sarili, parehas lang. Parehas lang nila. Kasi ang mga reliyon hindi naman nakaranas yan ng banal na espiritu eh. Alam niyo kung bakit na hindi sila nakaranas ng banal na espiritu? Walang nagturo kasi sa kanila. Wala ho. Yan. So, yun o, alas 4:31 na. Itong paksa na ito ay manghihinayang ako doon sa mga tao na hindi makakarinig. Manghihinayang ako. Halimbawa, na-miss nila itong araw na to. Nakakapanghinayang kasi baka iniisip nila na ang banal na espiritu ay nasa kanila pero wala pala. Kaya ako manghihinayang. Kung halimbawa naman, mapapakinggan nila ito at magbubuka si Abayahawa o di mapalad. So, simulan na natin. Ito yung nakalagay doon sa 14 ng 1. Sabi niya dito sa 15, kung mahal niyo ako, sabi niya doon sa kanya mga alagad, susundin ninyo ang aking mga utos. Talagang tinipon niya yung kanya mga alagad doon eh. Kung mapapansin niyo doon sa 13 ng 1 na diba, pinakita ni Yahweh ang kanyang kahangang pag-ibig doon sa mga alagad sa pamagitan ng paghuhugas ng kanilang mga paa. 1:13, 1:5. Talagang, biro mo, Diyos na nakitulad sa tao, naghugas pa ng kanilang mga paa. Sinabi niya sa kanila kung ano ang dapat na kanilang maibigan tugon upang sundin ang kanyang mga utos. Ganon niya tinipon yung kanyang mga alagad. Kasi kakaiba ho sa nakikita natin ngayon na para bang hiwa-hiwalay. wala ho yung yung ginawa ho nung unang siglo. Pero mo bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya pa yung nagugas ng paano mga alagad niya, kung paano niya tipunin, Samantalang ngayon, parang watak-watak, mahabahagi. No? So, ibig sabihin, hindi pala talaga nakakasunod. Kung mahal nyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. At
hilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong, helper, na sa inyo magpakailanman. Kasi, siyempre, nag-aalala din yung mga alagad na kung aalis siya, sino yung sasama sa kanila. So, ang timano, pinangunahan na kaagad niya. Para meron tagatulong. Tingnan ninyo. Siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo. Dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya. Sabi niya doon sa kanyang mga alagad, pero kilala niyo siya. Bakit? Dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Ibig sabihin, para maintindihan natin ng mas mababaw, yung daw banal na espiritu, sabi niya, hindi nakikilala ng mga taong tagamundo. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo, ng mga nasa laman. Bakit? Dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Nino? Nung mga nasa laman, nung mga makamundo. Diba? Pero kilala nyo siya. Sino ang kausap? Yung kanyang mga alagad. Kilala nyo siya. Bakit? Bakit nyo nakilala siya? Sabi niya, dahil kasama nyo siya at sa inyo magpakailanman. So, ibig sabihin, yung merong banal na espiritu, kilala nyo siya. Sa inyo siya magpakailanman. Paano, Brad, kung wala ang banal na espiritu sa isang tao? O katulad din yang ng mga nasa laman, taga-mundo, taga-sanlibutan. Wala ang banal na espiritu. Kaya ako nasabi sa inyo kanina na lahat ng reliyon ay walang banal na espiritu. Bakit? Di ba ang banal na espiritu ang magtuturo? Siya ang magpapaalala, siya yung magtuturo. Pero ano nangyari? Anong nangyari sa mga reliyon? Meron po banal na espiritu? Wala. Kaya nangyari sa reliyon, nag-imbento sila ng ano-anong mga uri ng doktrina, turo. Hindi itinuro ng banal na espiritu na yung pagpapagawa ng templo, hindi itinuro yan. Ano ang katunayan na hindi itinuro ng banal na espiritu yung pagpapagawa ng templo? Kaya nag-imbento sila na di umano, pero mo, ipinatatanaw nila doon sa mga tao na yan ay aral at turo. Hindi itinuro kailanman. Sa isang talata, dito sa 16 ng Juan, sabi niya doon sa kanya mga alagad, sinasabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito para hindi manghina ang inyong pananampalataya pagdating ng pag-uusig. Yun ang mangyayari talaga na talagang darating yung pag-uusig sa kanila. Kanino? Doon sa mga alagad. No. Hindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa nyo Hudyo sa mga sambahan nila. Ibig sabihin, yung sambahan na pinupuntahan ng Kristo, ng mga alagad, hindi talaga sambahan nila, kundi yan ay sambahan ng mga Hudyo. Kaya ang sinabi niya, hindi na kayo tatanggapin. Hindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa niyo Hudyo sa mga sambahan nila. Kaya talagang maliwanag na hindi. Kasi kung itinuro ng banal na espiritu, total, may sambahan ng mga Hudyo, hindi na tayo kabilang sa kanila, pagawa na tayo ng ating sambahan. Pero meron bang ganon? Wala. Walang ganon. Kasi sinabi na rin niya doon sa babaeng Samaritana na buhat ngayon ang wika, hindi nyo nasasambahin ng Ama sa dakong ito, ni sa Jerusaleman. Kasi nga, inihula niya na doon sa 24 ng Mateo
na yang templo na yan, na inyong nakikita, magigibayan. Kasi, sambahan yan ng mga Hudyo. Sambahan ng mga Hudyo, magigibayan, walang bato na titindig sa kanyang kapwa bato. Tama ang sinasabi niya, di ba? Ngayon, ibig sabihin, kaya pala talagang yung banal na espiritu, wala talaga doon sa mga reliyon kasi hindi naman niya inutos yun. Pagigiba niya na nga yung sambahan ng mga Hudyo noong unang siglo, magpapagawa pa sila. Bakit? Kasi nga, si Abayawa ay mananahan na sa tao. Di ba? Ano ba sabi niya dun sa Juan? Babalikan po yung Juan. Ano sabi niya? Siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan, hindi siya matanggap ng mga taong bakamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. 18. Hindi ko kayo iiwan na walang kasama. Babalik ako sa inyo. Sino yung banal na espiritu? Siya. Siya rin, no? Naintindihan ba ng marami? Hindi. Babalik na siya sa pagiging espiritu. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. So, maliwanag na ang banal na espiritu ay walang iba kundi si Abayawa. Kasi ang sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay espiritu. Na ano? Na yung espiritu na yon. 1.14 ng 1, nakitulad sa tao. So, walang tatlong persona, walang dalawang persona. So, lahat ng aral ng reliyon, imbento. Hindi itinuro kailanman ng banal na espiritu. Yung lahat ng itinuro ng mga reliyon na inimbento. Inimbento yung pagpapatayo ng templo. Inimbento yung ikasampung bahaging pera. Inimbento yung pasalamatang pera. Inimbento rin yung kanilang ginawang pagtitipon sa mga sambahan. Puro invento yan. Lahat ng aral nila, sugo sa huling araw, lahat yan puro invento. Bakit? Wala ang banal na espiritu na nagtuturo sa kanila. Nabawa natin mga kapatid. So, ibig sabihin, lahat ng reliyon, wala talagang banal na espiritu. Ngayon, punta tayo sa kapulungan. Sa kapulungan ba, Brad, ang banal na espiritu ay naandun? Kasi sabi niya sa kanya mga alagad eh. So, anong katunayan na mayroong banal na espiritu na ang isang kapatid? Sa bunga, makikilala. Kasi kung yung bunga, hindi natin nakita doon sa mga reliyon, sa kapulungan, yung bunga, makikita. Ano ba yung bunga? O dapat meron tayong pag-ibig. Dapat meron tayong kapayapaan. Dapat meron tayong kagalakan. Kasi pagka nawala na yung pag-ibig, yung kapayapaan, yung kagalakan, ay ibig sabihin wala yung banal na espiritu dahil yun yung bunga eh. Kinakailangan magkaroon ng bunga eh. Yung mga banal na espiritu na nasa akin, hindi ba yung banal na espiritu na nasa bawat isa? Dapat isa lang. Dapat isa lang. Halimbawa, sabi ni Pablo, dito sa Galacia 2:9 hanggang 10, sabi niya, nakita ni na Santiago, Pedro at Juan na mga kinikilalang haligi ng kapulungan ang kagandahang loob na ibinigay sa akin. Kaya't kami ni Bernabe ay buong puso nilang tinanggap bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na sa kami sa mga hindi mga ngaral at sila na may sa mga Hudyo. 10. Ang hiling lamang nila, huwag naming kaligtaan ang mga dukha na siya namang masikap kong ginagawa. Sabi niya, ang hiling lamang nila, huwag namin kaligtaan ng mga dukha na siya namang masikap kong ginagawa. Sabi ni Pablo yan, nasa isip ni Pablo yung mga dukha, kapatid.
na huwag kaliligtaan. Yung bang pag-iisip ni Pablo na yung mga kapatid na mahihirap, huwag kaligtaan, yung ba rin yung banal na espiritu na nasa akin? Opo naman. Opo naman. Kasi pinagkalooban si Pablo ng banal na espiritu, naturalmente na ganun din, ano? Merong sinip. Magandang hapon, Dennis Dadobo. So, doon maliwanag na yung banal na espiritu na nagbigay kay Pablo na huwag kaligtaan ang mga mahihirap. Yung ba rin yung banal na espiritu na nagpaunawa sa akin na huwag kakaligtaan yung mga hirap. Opo naman. Ngayon, ang tanong. Doon sa mga nasa kapulungan, yung bang nasa iniisip ni Pablo na huwag kaligtaan ng mga kapatid na mahirap, yun din ba ang nasa isip ng lahat ng kapatid sa kapulungan? Kapag hindi nalagay sa isip ng isa kapatid yung iniisip ni Pablo at iniisip ko, ibig sabihin, red flag na wala yung banal na espiritu. Tama ho ba? Halimbawa, sa tagal ng pakikinig, sa tagal ng pananood, at hindi mo naisip itong bagay na ito, ibig sabihin lang wala talaga yung banal na espiritu na nagtuturo. Kasi lahat ng mga alagad may mga banal na espiritu. Halimbawa, katulad ni Santiago. Ito nakakapanlumo minsan, Alam niyo ba, bago ko basahin yung kay Santiago, ang nakapanlulumo, naalala niyo ba si Elias? Tingnan niyo ito. Ito yung nakalagay sa unang hari, 17, Sabi doon sa una, tingnan niyo kung papaanong nag-uutos si Abayhawa sa isang hayop. Hayop ito, hayop. Ano ito? Uwak. Masama pa nga ang iniisip nila sa uwak, Di ba? Sabi dito sa 17:1, may isang propeta na ang pangalan ay Elias. Nakatira siya sa Tisbe na sakop ng Gilead. Sinabi niya kay Ahab, pinitiyak ko sa iyo, sa harap ng buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel, na aking pinaglilingkuran, na wala ni hamog o ulan na darating sa loob ng ilang taon hanggat hindi ko sinasabi na umulan o humamog. 2. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Elias, si Abayhawa, umalis ka rito, tuntunin mo ang daan, pasilangan at magtago ka sa daluyan ng tubig Kirit sa bandang silangan ng Jordan, sa ilog ka uminom. Tingnan nyo At sabi ni Abayhawa, uutusan ko ang mga uwak na magdala sa iyo ng pagkain doon. Sinunod ni Elias ang utos ng Panginoon sa kanya, pumunta siya sa daluyan ng tubig sa Kirit, sa bandang silangan ng Jordan, at doon nanirahan, dinadalan siya ng mga uwak ng tinapay at karne. Tuwing umaga at gabi, sa ilog siya uminom. Isang propeta ni Abayhawa. Ano yung aral dito? Yan ang mga uwak. Sumusunod dun sa utos ni Abayhawa. Uwak yan, Uwak. Isa pa. Kilala niyo ba si Jonas? Sabi ho dito, doon sa 4 ng Jonas, yung aklat na Jonas, sabi niya. Sa 5, lumabas si Jonas sa lungsod at umupo sa gabing silangan nito, gumawa siya ng masisilungan. Sumilong doon habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pero, nainitan pa rin si Jonas. Anong ginawa ni Abayhawa?
Kaya pinatubo ng Panginoong Diyos ang isang malagong halaman na lampas tao upang maliliman siya. Kasi nainitan si Jonas. Sabi niya, ang ginawa niya ba Yahweh, nagpatubo ng isang malagong halaman sa nalampas tao. Na ikinatuwa, ikinagalak naman ni Jonas. 7. Kinabukasan, nang maaga pa, ipinakain ng Diyos sa uod ang halamang iyon at nalanta. Nagpatubo siya ng halaman para maliliman si Jonas dahil mainit, ikinagalak niya. Pagkaumaga, ipinakain ng Diyos sa uod ang halamang iyon, nalanta ngayon yung halaman. 8. Pagsikat ng araw, pinaihip ng Diyos ang mainit na hangin mula sa silangan. Halos mahimatay si Jonas nang masikatan ng araw ang ulo niya. Nais niyang mamatay na lang. Kaya sinabi niya, mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Sinabi ng Diyos sa kanya, may karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, meron akong karapatang magalit. Kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako. Sinabi sa kanya ng Panginoon, nanghihinayang ka nga sa halamang iyon na tumubo sa loob lamang ng isang gabi at nalanta rin agad sa loob doon ng isang gabi, kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo? Ako pa kaya ang hindi manghinayang sa malaking lungsod ng Ninive na may mahigit 1,220,000 tao na walang alam tungkol sa aking mga kautusan at marami ring mga hayop. Nakita niyo ba yung aral doon? Na kaya pala niyang utusan ang uwak, ang halaman, at kainin ng uod yung halaman na kanyang pinalago. Pero bakit sa tao? Hindi niya magawa. Alam niyo kung bakit? Kasi dun sa reliyon, wala yung banal na espiritu eh. Kung ikaw ay nasa kapulungan at hindi ka kailanman nautusan ni Yahweh sa loob ng ilang taon, walang naging utos sa iyo, ha? Walang naging utos. Walang naging utos na katulad ng ginawa niya doon sa uwak. Walang naging utos sa iyo na katulad ng ginawa sa halaman. Walang naging utos doon sa ginawa ng uod sa loob ng mahabang panahon. Ano yung sabihin nun? Pero wala ang banal na espiritu sa iyo. Wala. Bakit? Kasi meron talagang gagawin yung mga may banal na espiritu eh. Meron. Hindi ko pwedeng wala eh. Ano ang isang halimbawa? Ito. Santiago 2:14. Mga kapatid, ano bang mapapala o ng isang tao kung sabihin niya meron siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Halimbawa, walang maisuot at walang makain ng isang kapatid. Sa kapatid to ito ay nasa loob ng kapulungan. Halimbawa, nagbigay siya ng halimbawa. Walang maisuot at walang makain ng isang kapatid. At sasabihan mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Sabi ng kapatid, pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Ano ba yung paggawa ng mabuti? Kasi ang paggawa ng mabuti rito, yung nakita mo yung kapatid, nagugutom, tapos sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos, at hindi ka sana ginawin at magutom, pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya, may nagawa ba itong mabuti? 17. Ganito rin naman ang pananampalataya, kung hindi ito kinakitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. 18. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko
makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa. Ano ang mabuting gawa? Abay, nakita mo yung kapatid, walang maisuot, eh bibigyan mo ng susuotin niya. Nakita mo yung kapatid na walang kakainin, abay, bigyan mo ng pagkain. Ha? At nakita mo na giniginaw, aba, ay bigyan mo ng susuotin na pangginaw para hindi siya ginawin. Pero kung hindi mo bibigyan, anong klase yun? May pananampalataya ka ba? Meron, pero wala kang mabuting gawa. Di ba? Ano sabi dito? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa magitan ng mabuti kong gawa. 19. Naniniwala ka na may isang Diyos. O, di ba, sa kapulungan, isang Diyos lang na makilala natin. Mabuti yan. Sabi ni Santiago, pero kahit ang masasamang espiritu, sino? Yung mga nasa laman, man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. Sino? Yung mga nasa laman. 20. Ikaw na walang pangunawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? Hindi, ibig sabihin lang pala, pagka pala walang mabuting gawa, yung pananampalataya mo, walang saysay, walang kabuluhan. No. Kaya sabi nga ho, itong paksang ito ay para doon sa mga kapatid. At alam ko naman dito sa kapulungan, talagang meron dito na talagang meron ng banal na espiritu. Meron. Pero hindi yung lahat. Hindi yung lahat. So, ibig sabihin lamang, kagaya rin pala noong mga nasa laman, kahit na ikaw ay nasa kapulungan at hindi mo inia-apply yung mabubuting gawa, ay itsura ka lang na nasa reliyon. Nasabi ka lang na ikaw ay nasa kapulungan. Kasi, yung banal na espiritu na kay Pablo, nasa mga alagad, nasa akin, at doon sa mga kapatid, isa lang yun. Alam ng mga kapatid na mayroong pangailangan sa kapulungan. Alam. Hindi po pwede yung malihin yun. Alam ng mga kapatid na mayroong mga nangangailangan. Hindi rin po pwedeng malihin yun. Bakit? Kasi yung isang espiritu lang ang dumadaloy sa bawat isa sa atin. Maliban na lamang kung ang isang kapatid ay walang banal na espiritu, hindi niya alintana kung ano yung nangyayari doon sa kapulungan. Hindi niya alam. Baliwala sa kanya yun. Bakit? Wala ko kasi yung banal na espiritu na nagtuturo. Nakita na ba natin mga kapatid? Wala na tayong pinagkaiba doon sa mga nasa laman, doon sa mga taong makamundo, makalaman, na hindi siya kilala. Ano sabi ho doon sa 14 na aking binasa kanina? Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Ibig sabihin, wala talaga. Ano yung Brad? Nagpipretend lang. Lalabas ho. Nagpipretend ka na meron kang banal na espiritu pero hindi mo kayang pasinungalingan ang sinasabi. Di ba? Nautusan niya yung nautusan niya yung uwak. Nautusan niya yung halaman. Nautusan niya yung uod. Gumagawa yung mga, biro mo, nagpakain ng propeta. Yung halaman naman, gumawa para huwag mainitan si Jonas. At yung uod, gumawa rin para naman patayin yung halaman, para may maipakita siya kay Jonas. Hindi ka na nga nanghihinayang, hindi naman ikaw yung nagpatubo o nagpatubo niyan, pero nagagalit ka. Di lalo na itong 120 mga hindi nakakaalam ng aking kautusan. Kasi gustong mangyari ni Jonas,
Gunawi na yung Ninibe. Eh, hindi pumayag siya. Siya ba Yahweh? So, yun o yun. Ibig sabihin, atal ka palang meron kang gagawin. Pagka yung pananampalataya at walang lakit na gawa, baog yan. Di ba? Mapalad tayo dahil ipinaalam sa atin ni Abay Yahweh. Kasi baka mamaya, ni-expect mo na ikaw ay meron ng pananampalataya, pero yung pala, walang saysay, walang kabuluhan. Wala kang ginawang mabuti. Eh, kailangan pala yun. Kinakailangan may lakit na paggawa ng kabutihan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung espiritu na kay Pablo, yung espiritu na naandun sa mga alagad noong unang siglo, at yung espiritu na nasa akin, at yung espiritu na nasa ilan nating mga kapatid, iisa lang yan. So, nagkakaisa-isa. Kami, ng mga kapatid sa kapulungan. Eh, paano yung iba? Di ba? Kaya nga, lagi ko na ihalimbawa, marami sa atin nanonood. 20,000, 24,000, 26,000. Umabot na nga sa milyon eh. Yung mga nanonood sa atin eh. Ang tanong, meron bang banal na espiritu na nasa kanila? Nakatulad ng sinasabi dito sa ating tinatalakay. Ang matindi yung 16 na aking binanggitan. Tingnan nyo, hindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa Hudyo nyo na sa mga sambahan nila. O hindi katunayan lamang mo ito na talagang hindi natin kailangan magpagawa ng simbahan o sambahan o kapilya. Bakit? Mananahan sa atin eh. Ibig sabihin, kung wala pala o hindi nananahan sa atin, wala yung banal na espiritu. Wala. Di ba? Eh, nung nasa laman ako, hindi ko may iniisip yung aking kapwa. Yung salitang pag-ibig, wala ko yun. Pero ngayon, nung ibahagi na yung banal na espiritu, iba na. Iba na yung pananaw ko. Kasi meron kasing bunga eh. Yung nakalagay doon sa Galacia 5:22, yun yung bunga eh. Pagka meron kang banal na espiritu, nagkakaroon niya ng bunga. Ipag-ibig ka na sa iyong kapwa. Naiisip mo na ngayon yung kapwa mo, kumakain ba yan o hindi. Di ba? Ano ba nangyayari sa kanila? Ganun na iisipin mo. Hindi katulad nung nasa laman, bahala ka sa buhay mo. Iba na ngayon. Yun ang bunga ng banal na espiritu. Pero sabi ko nga sa inyo, hanggat hindi nagpapaunawa si Abay Yahweh, wala. Kaya nga, lilipas yung panahon, linggo, buwan, bibilang yan ako ilang buwan at darating yung isang taon. Bibilang na naman yan ng buwan, darating yung 2 taon. Bibilang yan na naman ng buwan at darating yung 3 taon. Hanggang sa dumami yung taon, wala kang nagawa, nakinig ka lang ng nakinig, nanood ka lang ng nanood, wala kang ginawa. Ano nangyari? Wala yung banal na espiritu. Sayang. Sayang lang yung panahon. Pero ang daming panahon na nasayang. O tingnan ninyo, may mga kapatid tayo. Wala akong babanggiting pangalan dito. Pero dahil doon sa nangyayari o dahil doon sa ginagawa nila, tuloy-tuloy lang yung buhay. Andun yung kagalakan, andun yung kapayapaan, walang stress. Bakit? Bakit ito ganon? Kasi ginagawa nila eh. Di ba? Nagagawa nila yung pag-ibig sa kapwa. Nagagawa yung pag-ibig kay Abay Yahweh. Nagagawa yung pag-ibig sa kapwa. Nagagawa yung pag-ibig sa kanyang sarili. Ang sarap ng buhay. Kasi pagka wala si Abay Yahweh, natural, hindi mo magagawa yung pag-ibig kay kapatid. At natural, hindi mo rin magagawa yung pag-ibig mo sa iyong sarili. Na hindi ka magkasala. Hanggat ikaw ay hindi nakagagawa, patuloy ka lang sa pagkakasala. Hindi mo siya naiibig ng puso eh. Hindi mo rin naiibig yung ikalawa. At
the same time, hindi mo rin naiibig yung ikatlo o yung pag-ibig sa iyong sarili. O di ano, nagkasala ka. 5 taon, nakikinig ka, tapos wala kang ginagawa. Hindi ba? Nakapanghinayang. Kasi yung bukas hindi natin alam. Hindi natin alam. Malaking porsyento ang nasasayang. Araw-araw. Na wala tayong nagagawa. Eh bukas lang, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Eh paano kung dumating na yung katakdaan sa atin? Nasayang yung ilan? 10 taon, 1 dekada na wala akong nagawa. Nanood lang ako. O di katulad ko rin yung mga milyon-milyon na nakapanood na sa kapulungan. Na wala namang ginawa. Ang dami kong pangalan nakikita, iba-ibang pangalan. Pero ano bang ginagawa nila? Wala. Nakikinig lang sila. O di tuloy-tuloy lang. Nakinig, nanood. Wala. Wala rin say-say. Sige ho, bukas kung lolobin ni Abayawa. Ayan, sabi ni Sister Maria Victoria. Tama po bro, kumikilos talaga si Abayawa bro. Pag may banal na espiritu po tayo, sobrang mabuti po si Abayawa pag tapat ka lang sa kanya. Hindi ho kasi nararanasan pa ng iba yun eh. Kaya natin nasasabi ito. Hindi nararanasan nila. Hindi nila naranasan yung salitang pag-ibig, hindi nila naranasan yung salitang kagalakan, hindi nila naranasan yung salitang kapayapaan. Bakit? Eh wala kasi yung banal na espiritu. Pero yung tagatulong, wala sa iyo. Yung helper, wala sa iyo. Yung comforter, wala sa iyo. Ano mangyayari sa iyo? Stress. Di ba? Okay. Okay. Ayun, mayroong pinadala si Brother Emil na. Maraming salamat doon sa lahat po nung nakasama natin. Sino ba ang teka ho Brad Edmondo Umali, Leonardo Corsigan, teka, magka-doble-doble. Sebastian Juarez, pakianin nila ako kung meron akong hindi nadaanan. Sister Lori Calderon, ayan. Brad Jesse Juarez, Joel Suela, Jintindo Berte, Sister Shirley Bandojo Abrera, Brad Rodelio Naba, magandang gabi. Jen L. Juarez, Sister Chris Grisola, magandang hapon. Sister Maria Victoria, Brad Wilfredo Bedes, siyempre kasama na ho yung si Brad Pedro at Dominga Bedes. Magandang hapon po. Brad Isigel Umali, Sister Cristina Juarez, Noli Tungkuwa, tama po bro. Ayan, Sister Lolita Warsiga. Ayun. So, lobin po ni Abayawa na magbukas yan ng pangunawa. Kaya sabi nga sa inyo, maraming panahon na nasayang na hindi pala natin nagawa yung kalooban ni Abayawa. No? Nung makita ko nga ho yung nung ipabasa ko nga mabasa mo nga kanina regarding doon kay Elias, doon sa halaman ni Jonas at saka yung uod sa libro ni Jonas. So makikita natin na kaya utusan ni Abayawa eh. Pero bakit? Pagka tinignan natin yung mismo yung sarili, bakit wala yata akong ginagawa? Isa lang, red flag yun. Ibig sabihin, wala lang talaga si Abayawa. Sige po, lobin po ni Abayawa, ituloy po natin bukas. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang karangalan
at ang kapangyarihan sa kanan ng panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at patuloy na pagpalain na bayawa, higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. At patuloy kami papasalamat sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga followers, sa lahat ng nakikinig. Lord, minawa niya bayahawa, na yung banal na espiritu. Kasi hindi po pwedeng wala kang banal na espiritu. Kung wala kang banal na espiritu, ibig sabihin lamang, nasa laman ka. Yun kasi yung magiging tatak na talagang si Abayawa nasa atin. Yan ang magiging komunikasyon ng bawat isa kay Abayawa. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.